Dumating na ang oras ng kanilang laban. Hindi maintindihan ni Isagi kung bakit siya kalmado. Iniisip niya kung dahil ba henyo ang kanyang mga kasama, o dahil sa siya ay lumakas na. Naging makasarili na naman si Baro, at gusto niya na nasa kanya lang ang bola kahit na hindi siya makapasok sa depensa ni Kunigami. Napagtanto ni Isagi na hindi humahabol si Kunigami kapag umaatras si Baro. Siguro ay dahil kalkulado na niya ang shooting distance nito. Kaya hiningi ni Isagi ang bola upang makaposisyon ng maganda si Baro. Ngunit ayaw nitong magpatalo kay Kunigami kaya nakakuha si Reo ng pagkakataon na makuha sa kanya ang bola. Mabilis na bumaba ang dalawa kaya delikado si Isagi. Naisip ni Isagi na ipapasa ni Reo ang bola kay Kunigami kaya pinaghandaan niya ito. Ngunit nagulat siya nang makitang malakas ang kanyang pasa at dumiretso kay Chigiri. Sinabi ni Nagi na hindi siya makakalampas sa kanya. Ngunit iniwan lang siya ni Chigiri. Nagulat si Isagi nang mapagtanto ang kombinasyon ng kanilang abilidad. Ang pasa at taktika ni Reo, ang mabigat na depensa ni Kunigami, at ang mabilis na takbo ni Chigiri. Ang kanilang mga kakayahan ay nagtutugma at kayang makipagsabayan sa individual na lakas ni Baro at Nagi. Naka-score si Chigiri dahil sa kanilang koordinasyon. Nagalit sa nangyari si Baro. Samantalang si Nagi at Isagi ay nagsimula ng uminit. Dahil sa espesyal na kakayahan ni Isagi ay nakikita niya kung saan nakatingin ang mga kakampi at kalaban. Kaya mas nagagamit na rin niya ang blind spot at positioning ng mas maayos. Nakita niyang papunta sa kanan si Reo kaya pumihit siya sa kaliwa. Dahil dito nakalapit siya sa goal. Ngunit hindi sa kanya ipinasa ni Baro ang bola at bumangga sa depensa ni Kunigami. Mabilis na bumalik si Nagi at Isagi. Ngunit wala na silang nagawa dahil malaya si Kunigami para sa kanyang paboritong tira. 2-0 na ngayon ang score. Tinanong ni Nagi kung bakit hindi niya ipinasa kay Isagi ang bola kahit open ito. Sinabi ni Baro na wala siyang balak na ipasa ang bola dahil siya lang ang dapat maka-score. Tinanong ni Nagi kung ayaw ba niyang manalo. Inawat sila ni Isagi, ngunit matigas talaga ang ulo ni Baro. Umiisip si Isagi ng paraan kung paano makokontrol ang grupo. Dahil kailangan na naman niyang baguhin ang kanyang nakasanayan upang sila ay manalo. Nang tiningnan niya si Baro ay negatibo ang kanyang nakita. Ngunit nang tiningnan niya si Nagi ay nakakita siya ng napakaraming potensyal upang makapuntos. Nakita niyang lumilipat-lipat si Nagi ng pwesto upang makasiguro na makakapuntos kapag nakakuha ng pasa. Napagtanto ni Isagi na nag-evolve na ang kanyang kakayahan. Dahil nakikita na niya ang intensyon sa positioning ni Nagi. Ipinasa na niya sa kanya ang bola. Sinabi ni Chigiri na kailangan ni Nagi ng bilis kung makikipaglaban ito sa kanya. Sinabi ni Nagi na kahit anong bilis niya ay hindi niya magagawang umatras ng biglaan. Dahil dito naka-score si Nagi. 2-1 na ngayon ang laban. Hindi naman makapaniwala sila Chigiri sa laki ng pinagbago ni Nagi. Naniniwala si Nagi na kaya nilang manalo kahit silang dalawa lang. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Isagi sa plano nitong makagawa ng koneksyon kay Baro. Dahil alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kanilang pagkapanalo. Sadyang matigas ang ulo ni Baro at gusto talaga niyang maglaro sa paraan na siya lang ang bida. Sinabi ni Isagi na kung sakaling papasahan siya nito ay mas magkakaroon siya ng tiyansang makagol. Ngunit sinabi ni Baro na hindi siya asa sa tiyansa at gagawin lang kung ano ang kanyang gusto. Kaya nagalit na si Isagi at sinabing sinasayang lang niya ang kanyang husay dahil sa sarado niyang pag-iisip. Nagalit si Baro dahil ipinipilit sa kanya ni Isagi ang kanyang estilo. Sinabi niyang hindi siya magpapakontrol at sila dapat ang magbago ng estilo ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi maintindihan ni Isagi kung bakit ganito mag-isip si Baro. Sinabi ni Nagi na matatauhan lang siya kapag wala nang gustong makipaglaro sa kanya. Tinanong ni Reo kung ano ang mayroon si Isagi at bakit siya ang pinili ni Nagi. Sinabi nitong wala namang espesyal sa kakayahan si Isagi kung ikukumpara kay Chigiri at Kunigami. Kaya ipapakita niya kay Nagi kung gaano kawalang kwenta si Isagi na kanyang ipinagpalit sa kanya. Maaaring wala ring espesyal na skill si Reo, ngunit balanse ang kanyang stats at malakas sa lahat ng aspeto. Kaya nagagawa niyang gamitin ng mahusay ang special skills ni Kunigami at Chigiri. Pinagpasapasahan nila ang bola upang makalapit sa goal. Pinigilan ni Nagi si Chigiri. Sinabi nito na 3 silang kalaban nila at ipinasa ang bola sa gitna. Sinabi ni Isagi na kailangan niyang mauna kay Reo. Ngunit biglang dumating si Kunigami at kinatawan siya. Tinira nito ang bola sa goal kaya 3-1 na ngayon ang score. Naiinis na si Isagi kaya gusto na niyang bitawan si Baro. Gusto na lang niya na i-concentrate ang kanyang pag-iisip sa kanilang dalawa ni Nagi.
Dahil nahihirapan na siya sa grupo nila Reo na balansi ang depensa at opensiba. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Asahi na isa siyang henyo sa adaptability. Kaya natigilan siya at napaisip. Sinabi niyang hindi siya naglalaro ng football upang baguhin ang ibang tao. Naglalaro siya upang manalo. Sinabi niya na hindi na niya kailangan ng koneksyon kay Baro. Ang kailangan niyang gawin ay ang lamunin ito. Sinabi niya kay Nagi na sila ang mananalo sa labang ito. Basta't huwag niyang aalisin ang tingin sa kanya. Dahil sa nakita nilang potensyal ni Nagi ay mas nakatuon ang atensyon ng grupo nila Reo sa kanya. Kaya pumuposisyon si Reo kung saan mahihirapan si Isagi na pumasa. At kahit na makuha ni Nagi ang bola, ay madali nila itong mapapaligiran. May naisip si Isagi na plano. Alam kasi ng lahat na halos walang kwenta si Baro sa larong ito dahil bantay sarado siya ni Kunigami. Nagulat sila nang makita na siya ang nagdala ng bola at hindi ipinasa. Natuwa naman si Baro dahil papunta sa kanya si Isagi. Kaya binantayan sila ni Kunigami at Reo. Dahil dito na open si Nagi at ipinasa niya ang bola sa kanya. Nagulat silang lahat nang nagpanggap si Isagi na ipapasa ang bola kay Baro, ngunit ang totoo pala ibibigay niya ito kay Nagi. Sinabi ni Reo kay Chigiri na mag-ingat sa trap ni Nagi. Kaya tumigil ito at nakaligtas sa estilo ni Nagi. Napigilan nila ang kanyang momentum at nakalapit si Reo upang pagtulungan siya. Sinabi ni Baro na ipasa sa kanya ang bola, ngunit mahigpit ang depensa ni Kunigami. Habang ang lahat ay nakatingin sa bola, ay nakatago sa kanilang blind spot si Isagi at naghihintay. Ito pala ang dahilan kaya niya sinabi kay Nagi kanina na huwag niyang aalisin ang tingin sa kanya. Sinabi ni Isagi na kahit gaano pa kalakas ang katok mo sa puso ng ibang tao, ay hinding-hindi mo pa rin sila mapagbabago. Kaya kung gusto mong sumunod ang mundo sa iyong plano ay dapat simulan mo ito sa iyong sarili. Hindi makapaniwala si Baro na ginamit lang siya ni Isagi upang makascore. Nauunawaan na ni Reo kung bakit siya ang hinahabol ni Nagi. Sinabihan ni Isagi si Baro na ipagpatuloy lang ang kanyang ginagawa at huwag maging sagabal sa kanila ni Nagi. Galit na galit naman si Baro dahil minamaliit na siya ngayon ng dalawa ni Isagi. Sinabi niyang ipapakita niya na siya pa rin ang tunay na hari ng field. Napansin ni Reo na malaki ang pinagbago sa aura ni Isagi. Kaya upang makasiguro ay ipinasa niya ang bola kay Chigiri. Mabilis naman niyang ipinasa ito kay Kunigami. Sinabi ni Baro na kung hindi siya makakatanggap ng pasa ay siya na mismo ang kukuha sa bola. Nakuha niya ang bola kay Kunigami. Sinabi ni Nagi na ipasa ito sa kanya. Ngunit matigas ang ulo ni Baro kaya naagaw na naman ito sa kanya ni Reo. Napunta ang bola kay Isagi. Tinanong ni Reo kung alam ba niya na kukunin ni Baro ang bola kaya pumosisyon siya kung saan makukuha niya ang loose ball. Humabol si Chigiri sa depensa, ngunit ipinasa ni Isagi kay Nagi ang bola nang makita niyang iniwan niya ito. Nakascore si Nagi kaya tabla na ngayon ang laban. Sinabi ni Chigiri na nababasa ni Isagi ang lahat ng kanilang galaw. At silang dalawa ngayon ni Nagi ang naghahari sa laban. Ipinasa muli ni Reo kay Chigiri ang bola. Sinabi niya na kung wala silang gagawing kakaiba ay matatalo sila sa labang ito. Napansin niya na alam na ni Nagi ang kanyang kahinaan na bahagya siyang tumitigil kapag kukunin na ang bola. Kaya sumugal na siya ngayon at sinipa ang bola upang hindi na tumigil. Sa ganitong paraan ay maiiwan niya ang kanyang bantay at kahit na may humarang pa ay kailangan lang niya itong iwasan upang makalapit sa goal at makapuntos. Nag-evolve na naman si Chigiri at 4-3 na ngayon ang score. Sinabi ni Baro na siya ang dapat naghahari sa laro. Hindi niya matanggap na nagagawa ng kanyang grupo na makipagsabayan nang hindi na siya kinakailangan. Simula kasi noong bata pa siya ay palagi na lang siya ang pinakamahusay. Dahil dito ay lumaki ang kanyang ulo at naghari-harian na sa field. Naramdaman niya na hindi na siya masaya sa pagiging mahusay lang at mas nag-enjoy na kapag nakikitang nadudurog ang pangarap ng mga nakakalaban. Habang nag-uusap sila Isagi ay biglang lumabas si Baro at sinipa ang bola. Muntikan nang pumasok ito sa goal kaya nagulat sila Kunigami. Sinabi ni Reo na kunin nila ang loose ball. Sinabi ni Kunigami na humanda sila sa counter, ngunit hinarangan siya ni Nagi. Sinabi ni Reo na ipasa sa kanya ang bola, ngunit nabasa ni Isagi ang kanilang pinaplano. Kaya nang ipinasa ito ni Kunigami ay mabilis siyang nakalapit. Sinipa na lang ni Reo ang bola kaysa makuha ni Isagi. Ngunit napunta ito malapit kay Baro. Kaya iniisip ni Baro na pagkakataon na niya ngayon na mabawi ang kanyang trono. Kailangan lang niyang makapunta sa kanyang shooting range. Ngunit nasa likod pala niya si Chigiri. Sinabi nito na mas mabilis siya sa kanya, kaya hindi niya magagawa ang kanyang binabalak.
Iniisip ni Baro kung titirahin na ba niya ang bola kahit wala pa sa tamang distansya. Dahil malapit na siyang abutan ni Chigiri. Mabuti na lang at biglang lumabas si Isagi sa kanyang harapan at hiningi ang bola. Nagulat si Chigiri dahil biglang ipinasa ni Baro ang bola. Hindi rin ito inaasahan nila Kunigami. Dahil sa malaya si Isagi ay wala nang nakapigil sa kanyang makapuntos. Tabla na ngayon ang laban. Hindi makapaniwala si Baro na bigla na lang kumilos ang kanyang katawan dahil wala naman sa kanyang bokabularyo ang pumasa. Hindi rin niya maipaliwanag ang nararamdaman. Dahil ngayon lang niya naranasang matalo sa isang taong kanyang minamaliit. Nag-usap-usap ang grupo nila Reo. Sinabi ni Kunigami na mahirap ng kalabanin si Isagi ngayon. Sinabi ni Reo na nasa kanila ngayon ang posesyon ng bola. Kaya kailangan nilang ingatan ito at siguraduhin na hindi makuha nila Isagi. Napagdesisyonan nilang gamitin ang bilis ni Chigiri. Dahil ito ang may pinakamataas na tsansa na makascore sila. Sinabi ni Nagi na kailangan nilang mag-ingat kay Chigiri. Dahil malamang siya ang gagamitin ng kanilang grupo dahil wala sa kanilang makakahabol sa kanya. Kaya naisip ni Isagi na kailangan nilang pigilan siya na makakuha ng bola. Sinabi ni Nagi na kailangan nila si Baro dahil mas madaling dumepensa kung tatlo sila. Ngunit sinabi ni Isagi na wala nang dahilan pa kung kakausapin nila ito dahil hindi talaga siya magbabago. Nagsimula na ulit ang laro. Napansin ni Reo na bantay sarado nila si Chigiri at kay Kunigami lang siya malayang makakapasa. Delikado rin naman kung idribble niya ang bola kaya ipinasa na niya ito kay Kunigami. Nakita ni Kunigami na wala siyang clear na pasa kay Chigiri. Kaya ibinalik niya ang bola kay Reo. Nakaisip si Reo ng paraan kung paano niya maipapasa kay Chigiri ang bola. Sumugod siya kay Isagi. Ngunit tumigil siya at umatras upang makakuha ng espasyo. Nang makita ito ni Chigiri ay agad siyang tumakbo papunta sa goal. Subalit hindi siya hinabol ni Nagi at ang pinuntirya ay ang pasa ni Reo. Sinabi ni Isagi na salamat dahil kanina pa nila ito hinihintay. Nagulat naman si Reo nang malaman na ang lahat ng nangyari ay nasa plano nila Isagi. Bahagyang inabutan ni Nagi ang bola ngunit hindi niya ito napigilan. Tumalbog ang bola kay Baro at mabilis na pumwesto si Isagi. Sinabi nitong ipasa mo na unggoy. Natigilan si Baro nang mapagtanto na ginagamit na naman siya ni Isagi. Tumakbo rin bigla si Nagi at hinihingi sa kanya ang bola. Alam niya na isang pasa lang kahit kanino sa kanilang dalawa ay mananalo na sila. Napagtanto niya na hindi na siya ang bida at isa na lang suporta. Naiintindihan na niya ngayon ang pakiramdam ng mga taong nakalaro niya na pumapasa lang sa kanya. Na ipinagkakatiwala na lang ang bola sa magliligtas sa kanila. Iniisip niya kung ito na ba ang tinatawag nilang teamwork. Ipapasa na niya ang bola ngunit may pumipigil sa kanya. Iniisip niya kung anong mangyayari sa kanya sa hinaharap kung tatanggapin niya ngayon na isa na siyang talunan. Pumiki siya ng pasa kay Kunigami at mabilis na umiwas. Inisip ni Reo na delikado sila kapag nakuha ni Isagi ang bola. Kaya nang nakita niya na ipapasa ito ni Baro ay sumugod siya. Ngunit fake lang din ito at mabilis na dumiretso sa goal. Nakikita nila na nag-evolve na siya kaya mabilis na dumipensa si Chigiri. Nagtago si Baro sa likod ni Isagi at ginamit siya na maging decoy upang makaiwas kay Chigiri. Sinabi ni Baro na hindi siya papayag na maging suporta na lang. At kung sila ang mga bida na nasa spotlight ngayon, ay siya naman ang kontrabida na kakain sa kanilang liwanag. Tuwang-tuwa naman sila Isagi sa pagbabalik ng hari. Sinabi ni Baro na ang komplikadong daang ito ang bagong daan sa kanyang kaharian. Umapir si Isagi, ngunit biniyabit siya ni Baro at sinabing bawiin niya ang sinabi niya kanina na isa siyang unggoy. Sinabi ni Isagi na nagkamali siya. Dumating rin si Nagi at bumilib sa kanyang ginawa. Mukha namang lumambot ang puso ni Baro. Sinabi niyang dati ang field ay para lang sa kanya at kalaban niya ang lahat. Ngunit dahil inagaw nilang dalawa ito sa kanya, ay nakahanap siya ng bagong paraan upang mabawi ang field bilang isang kontrabida. Sinabi ni Isagi na nakakabilib ang bagong skill ni Baro. Sinabi ni Baro na hinding-hindi na siya magpapatalo kay Isagi. Umalis na si Baro at iniwan sila. Humanga si Anri sa chop dribbling ni Baro. Tinanong niya kung inaasahan rin ba ito ni Coach Ego. Sinabi ni Coach na hindi niya inaasahan, ngunit ang pagkatalo ay kailangan upang ang isang tao ay magtagumpay. Dahil kailangan mo muna ng lakas na tanggapin ang iyong kahinaan upang mapagtuunan mo ito. Saka mo lang makikita ang mga bagong daan kapag nabitawan mo na ang mga luma. Ang mga taong patuloy na lumalaban sa gitna ng kanilang kahinaan ang magtatagumpay. Dahil alam nilang isang araw ay mananalo rin sila dahil hindi natatapos ang laban hanggat hindi ka sumusuko.
Ito ngayon ang nararamdaman ng grupo nila Reo. Ang tanong ngayon ay sino sa kanila ang susuko at sino ang magpapatuloy sa laban para sa kanilang pangarap. Tinanong ni Nagi kung sino ang kanilang kukunin. Gusto ni Baro na kunin si Kunigami. Dahil mahusay ang depensa nito at malaya siyang makakalapit sa goal. Sinabi ni Nagi na gusto niya si Reo. Dahil magbibigay ito ng balanse sa kanilang grupo. Sumang-ayon naman si Baro dahil alam niyang mahilig pumasa si Reo. Ngunit sinabi ni Isagi na upang matalo nila ang grupo ni Rin ay kailangan nila ang kakayahan ni Chigiri. Dahil ang lakas ng kanilang grupo ay ang kanilang unpredictability at ang kakayahan nilang gulatin ang kalaban. At ang tanging player na tumutugma sa kanilang playstyle ay si Chigiri Hyoma. Sinabi ni Chigiri kay Kunigami na hihintayin niya ito. Dahil kailangan pa nilang talunin si Isagi kaya huwag siyang susuko. Sinabi ni Nagi na hindi niya intensyon na iwanan si Reo at naniniwalang magkakasama pa ulit sila sa laro. Ngunit ayaw tanggapin ni Reo ang kanyang paliwanag. Sinabi niya na nagbago na siya at nakalimutan na niya ang kanilang pangako na magkasamang magiging pinakamahusay sa mundo. Ngunit sinabi ni Nagi na siya ang nakalimot. Dahil nakontento na lang siya sa kanyang nalalaman at hindi na nagpursiging paunlarin ang sarili. Kaya iwanan na niya ito. Sinabi ni Isagi na huwag siyang makontento na maging pinakamalakas na pagpipilian. Dapat ang kanyang punteriyahin ay ang maging isang tao na siyang pumipili. Sinabi ni Kunigami na tingnan niya ang mga ito at huwag yuyuko. Lumipat ang eksena noong bata pa si Bashira. Tinanong niya kung may kakaiba ba sa kanya. Dahil nakakakita siya ng halimaw sa tuwing naglalaro. Sinabi ng kanyang ina na pangkaraniwan lang na may imaginary friend ang mga bata. Sinabi ni Bashira na ayaw niya rito at mas gusto niya ng tunay na kaibigan na makakasama sa laro. Kinampante naman siya ng kanyang ina at sinabing makakatagpo rin siya ng kaibigan balang araw. Dahil dito nagkaroon ng pag-asa si Bashira. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan. Sinabi ni Isagi na kalabanin na nila ang grupo nila Rin, ngunit hindi siya pinansin ng mga kagrupo. Nagagalit na naman si Baro dahil makalat sa kanilang kwarto. Ngunit walang pakialam si Nagi at Chigiri, kaya mas nagalit pa ito. Nakita ni Isagi na magkakagulo na naman kaya inaya na lang niya ang lahat na kumain muna. Ngunit si Baro lang ang sumama sa kanya. Habang kumakain silang dalawa, ay kinakabahan si Isagi. Dahil baka galit pa sa kanya si Baro dahil tinawag niya itong unggoy. Nagsisisi siya ngayon na inakit niya na kumain ang grupo. Tinanong ni Baro kung ano ang kanyang nakikita habang nasa laban at ano ang kanyang playstyle. Sinabi ni Isagi na mayroon siyang awareness at direct shot. Dinagdagan lang niya ng tamang positioning habang wala sa kanya ang bola. Humingi si Isagi ng tawad sa mga nasabi niya sa laban, ngunit sinabi ni Baro na tama naman ang lahat ng kanyang sinabi maliban lang sa unggoy. Nagpapasalamat siya na binuksan nila ni Nagi ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang mga kamalian. Humanga si Isagi sa kagustuhan niyang paghusayin ang sarili at sinabing natutuwa siya sa bagong bersyon ni Baro. Nahiya si Baro at sinabing ginagawa lang niya ito upang pag-aralan si Isagi para talunin siya sa susunod nilang paghaharap. Tinanggap ni Isagi ang hamon ngunit sinabi niyang hindi siya nito matatalo. Dahil hindi siya maabutan ni Baro dahil mag-evolve siya ng mas mabilis sa kanya. Tinanong ni Chigiri kung ano ang pinapanood ni Nagi. Sinabi ni Nagi na may nakita siyang player na mahusay kumontrol ng bola. Napansin ni Chigiri na baguhan pa talaga sa football si Nagi. Sinabi niya na ito si Noel Nawa, ang isa sa pinakamahusay na striker sa mundo. Sinabi ni Nagi na gusto niyang pag-aralan ang kanyang estilo. Sinabi ni Chigiri na nababagay nga ito sa kanyang playstyle. Tinanong ni Nagi kung kamusta na ang kanyang injury. Sinabi ni Chigiri na magaling na ito, ngunit delikado pa rin. Subalit kung ito ang kinakailangan upang maging pinakamahusay na striker sa mundo, ay hindi siya magsisisi kahit ma-injure pa ulit. Dahil sa kanyang determinasyon ay humanga si Nagi. Inisip ni Isagi kung ano na ang potensyal ng kanilang grupo. Ngayong nag-evolve na silang lahat at kasama na nila si Chigiri. Kasama na rin dito ang pagtanggap ni Baro sa teamwork. Hindi na siya makapaghintay na muling makalaban ang grupo nila Rin. Pagbalik nila sa kwarto ay nakita ni Baro na mas magulo na ito dahil sinasanay ni Chigiri si Nagi. Natuwa si Isagi sa kanilang training, ngunit sumabog na sa galit si Baro. Sa kabilang banda ay nagsasanay rin si Bashira at Rin. Ngunit si Bashira lang ang masaya. Sinabi ni Rin na hindi siya exciting kalaban. Dahil mukha lang siyang masaya sa kanyang dribbling, ngunit ang totoo ay natatakot siyang makipaglabang mag-isa. Bumalik ang eksena kung saan bata pa si Bashira. Naniniwala siya na ang susi sa pagiging mahusay ay ang maging isa sa bola.
Dahil wala nang mas masaya pang laro sa kanya kung hindi ang football. Ngunit hindi sang-ayon sa kanya ang ibang mga bata at sinabing boring ito at mas masaya pa ang video games. Kaya simula noon ay sa kanyang imaginary friend na lang siya nakipaglaro. Kalaunan ay nakasali siya sa isang grupo. Inaakala niya na magkakaroon na siya ng kasama. Ngunit mahihina ang kanyang mga nagiging kagrupo at mas malakas pa rin ang kanyang halimaw. Nangangarap pa rin siya na magkaroon ng kaibigan na may malalim na pag-unawa sa football. Isang kaibigan na kanyang makakasama na nakakaramdam rin ng saya kahit matindi ang kompetisyon. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Mabuti na lang at dumating ang imbitasyon ng Blue Lock. Dito ay nakilala niya si Isagi. Isang player na may halimaw rin na tinatago. Nagkataon pa na pareho rin silang nag-i-enjoy sa paglalaro ng football. Naniniwala si Bashira na si Isagi ang kaibigang matagal na niyang hinihintay. Ngunit ang sinabi ni Rin kanina ay gumising sa kanyang paniniwala. Sinabi ni Bashira na pumasok siya sa Blue Lock upang makahanap ng halimaw. Sinabi ni Rin na kung naniniwala siya sa mga ganitong bagay, ay baka ito ang dahilan kung bakit hilaw pa ang kanyang laro. Umalis na si Rin at sinabi na makipaglaro na lang si Bashira sa kanyang halimaw buong buhay niya. Habang siya naman ay magiging pinakamahusay sa mundo. Napaisip si Bashira na baka dapat ay sa ibang klaseng halimaw siya sumusunod. Paglabas nila sa practice area, ay nakita nila si Isagi. Sinabi ni Isagi na pumunta siya rito upang tuparin ang kanyang pangako. Sinabi niyang babawiin na niya si Bashira, kaya hinamon na niya si Rin. Natuwa naman si Bashira at napaisip kung sino sa dalawang halimaw na ito ang mananalo. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.